Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglilingala ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakitamuhay sa amin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos, Na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya, at kayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakataon-taon ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kaluwalhatian sa langit, alang-alang kay Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. Santa Perpetua at Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misang ito ay inaanay ni Mrs. Elvie Atanasio and family para sa pasasalamat ng Garcia family, Rosie Plaza and family, para sa espesyal na intensyon ni Lia Genevieve de Guzman at para sa petisyon ni Mark Muyo, para sa agarang paggaling ni na Irene Martinez, Irene Garcia, Dominador Beñas Jr., Lawrence Mercado at Purificación Bautista, para sa anibersaryo ng kamatayan ni na CJ Navarro at Dominador Ranal, at para sa kaluluwa ni na Emmanuel Jr., Benedicto and CJ Navarro, Captain Abelardo at Dr. Ofelia Garcia, Nora Del Rosario, Lamberto and Betty Sadcal, Janice and Manuel Aranillo, Wally Plaza, Angela Barrero, Angela Rosete, at Santina de la Cruz. Magandang gabi po mga kapatid. Nakikipon tayo sa kapilya ni na San Pedro at San Pablo. Ngayon po ay dakilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos. Ang mamumuno po sa pagdiriwang ng ating banal na misa ay si Reverend Father John Michael N. Balanzi. Tayo po'y magsitayo.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo po ay natitipon sa araw na ito upang magpasalamat sa Diyos at papurihan siya sa lahat ng mga biyayang ating natanggap. At ganoon din, humihingi tayo ng gabay at patnubay sa Kanya upang tayo po ay mamuhay ng naayon sa Kanyang kalooban. Pero sa ating pagsusumika, may mga pagkakataon po na hindi po natin nagawa yung ating papel bilang Kanyang anak. At dahil dito, balikan po natin yung makaranasan na tayo nagkamalit, nagkasala, at humingi ng pagpapatawad sa Diyos. Panginoon, kami ay nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay ingatin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagsusugo sa salitang Diyos na totoo at maaasahan, at sa pagbibigay mo ng Espiritong nagpapabanal sa sanlibutan, ipinahayag ang iyong kahiwagaang dakila sa sangkatauhan. Sa pananampalatayang aming ngayong ipinagdiriwang,
Ipagkaloob mong aming maidangal ang tatlong persona sa walang hanggang kadakilaan at aming sambahin lubusan ang iyong iisang pagka-Diyos sa mahal na kapangyarihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ng mga Kawikaan. Ito ang sinasabi ng karunungan ng Diyos. Sa lahat ng nilikha ng poon, ako ang siyang una. Noong una pang panahon, ako ay nilikha. Matagal ng panahon nang inanyuan niya ako, bago pa nilikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol. Ganon din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa sansinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bumi. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ng mga langit, ako ay naroon na. Maging na ang hangganan ng langit at lupa italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ng bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang patibayin nitong mundo, ay ilagay at itatat. Ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Maningning ang iyong ngalan, poon sa sangkalupaan. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mo kalinain? Maningning ang Diyos ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong nuningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig. Sa lahat ng bagay, malaki, maliit. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Mga baka at tupa, hayop na mabangis. Ang lahat ng ibong nasa himpapawid at maging sa isda sa ilalim ng tubig. Maningning ang iyong ngalan poon sa sangkalupaan. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, yamang napawalang sala na tayo dahil sa pananalig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan niya'y mayroon na tayong kapanatagan sa harapan ng Diyos. Sa pamamagitan nga niya'y tinatamasa natin ang kagandahang loob ng Diyos at lubos tayong nagagalak sa ating pag-asa na makakasama sa Kanyang kaluwalhatian. Bukod dito, nagagalak tayo sa ating mga pagbabata sapagkat alam natin ito'y nagbubunga ng pagtitiyaga. At ang pagtitiyaga ay nagbubunga ng katatagan,
at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob na sa atin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dakila ang amang mahal, anak, Espiritong banal, noon, ngayon, kailanpaman. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus, noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Marami pa akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi pa ninyo kayang unawain ngayon. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, tutulungan niya kayo upang maunawaan ninyo ang buong katotohanan. Sapagkat magsasalita siya, hindi sa ganang kanyang sarili, sasabihin niya sa inyo ang kanyang narinig, at ipapahayag ang mga bagay na darating. Pararangalan niya kayo sapagkat sa aking magmumula, ang ipapahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sa Ama ay akin. Kaya po sinabing sa aking magmumula, ang ipapahayag niya sa inyo." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Kristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Ako po dahil una ko pong beses na magmisa po dito sa inyong kapilya, no? Magpapakilala po ako. Ako po ay si Father John Michael Balansi from the Diocese of Alaminos, Pangasinan. Ako po ay isang student priest sa UST, Central Seminary. At kung minsan po ay tumutulong po ako sa parish at yun nga po, unang beses ko lamang po na mapunta at maimbitahan po dito sa inyong kapilya. Ako po ay nasisiyahan na nakabisita po sa inyong kapilya. Sa araw na ito, sa linggo pong ito, ay ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng 3 persona sa isang Diyos. Marami pong mga kapatid po natin sa ibang pananampalataya naniniwala din sa ating paniniwala na ito. Iisang Diyos pero 3 persona. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. At sa tingin ko, yung maganda pong pagnilayan at tanungin po natin, ano bang ibig sabihin ng pagiging 3 persona ng ating Panginoong Diyos? No? 3 pong bagay. Unang-una, ang banal na santatlo ay isang katotohanan. It is a truth. At ang katotohanan na ito, hindi po ito galing sa bibig ng mga pari. Hindi po ito dahil sa pag-aaral ng mga obispo at ng mga diakono. No? Hindi po ito produkto ng pagninilay ng mga ordinang tao ng ating simbahan, kundi ito po ay pinahayag ng ating Panginoon. Kung babalikan po natin yung lumang tipan, no? Ando doon po sa aklat ng Genesis, nung nagkaroon po ng paglilikha,
ang sabi po ng Diyos ay, let us make man in our image. Hindi po niya sinabi na, I will make man in my image. Doon pa lang ay meron ng pagsasabi sa atin, meron ng sinasabi na hindi lang po mag-isa, kundi tatlo po silang persona sa iisang Diyos. At ganun din, no? Sa lumang tipan, nakilala po natin na ang Diyos ay siyang lumikha. Sa bagong tipan, nakilala po natin na ang Diyos ay bumaba, nakipamuhay sa atin, nagkatawang tao, at yun po ay walang iba kundi ating Panginoong Hesus. At nang umalis na ang ating Panginoong Hesus, iniwan po niya at ibinigay po niya ang Diyos Espiritu Santo. Kaya ang banal na Santatlo, ito po hindi haka-haka. Hindi po ito opinyon. Ito po ay isang katotohanan na ipinahayag at ipinaalam ng Diyos. The Holy Trinity is a truth not discovered by man, not revealed by man, but it is revealed and manifested by God Himself. Pangalawa, ang banal na Santatlo ay ang ating pagkakakilanlan. It is our identity. Bakit po ito ay ating pagkakakilanlan? Dahil tayo pong lahat, I presume we are all baptized, right? Sino po dito hindi pa nabinyagan? Yung bata po ba nabinyagan na? Nabinyagan na po siya, no? When we were baptized, the Father, or the priest rather, says, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. When you receive the sacrament of confirmation, the same thing, no? Ginagamit din po niya, tinatawag po niya yung tatlong persona. When you receive the sacrament of confession, ganun din po. Through the ministry of the church, through the power of God invested to me, no? Sinasabi po niya, I forgive you in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. At ganun din po, kanina, kagagaling po ng patay, the dead person, the soul of this person is commended in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ibig sabihin po nun, sa ating paglalakbay, sa unang hakbang ng ating paglalakbay, tayo na po ay kinilala bilang anak ng Diyos. When we were baptized, I baptize you in the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. At kapag tayo aalis na po sa mundong ito, the same thing. We are commended in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Sa madaling salita, ito po ay ating pagkakakilanlan, no? It is our identity as Christian Catholics. That is why, di po ba ito mapapansin po ninyo, kapag magdadasal tayo, we begin and we close it by saying, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Our friends from religious denominations do not do that, no? Kaya po kung minsan nakakalungkot kapag may mga kakilala po ako, may mga nakakasila po ako, na kapag lumalabas po sila, kumakain sa mamahaling restaurant sa labas, no? Kung minsan nahiya silang mag-sign of the cross, no? Minsan, huwag ka nang magdasal, nakakahiya. Kapag mag-sign of the cross, ganyan na lamang, no? Nagmamadali. Bakit po natin ikinakaya yung ating pagiging Kristiyano Katoliko? Yan po yung ating pagkakakilanlan. That is our identity. Kayo po makikita po ninyo, when you do the sign of the cross, your friends will say, Kristiyano Katoliko kasi nag-sign of the cross. No? The Holy Trinity is our identity. At pangatlo, ang banal na Santatlo ay pagmamahal. The Holy Trinity is love. Bakit po? The Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. And the Holy Spirit is not the Father. Dahil meron po silang papel na ginagampanan. Meron po silang lugar. Sa banal na Santatlo, wala pong nagtataasan. Wala pong pumapapel. Dahil bawat isa sa kanila, alam po nila yung papel na kanilang ginagampanan. Ang Ama ang siyang lumikha. Ang Anak ang siyang nagligtas. At ang Banal na Espiritu ang siyang nagpapabanal. Alam po yun ang tatlong persona. Hindi po ba't ganun din po dapat sa pagmamahalan? Iba pa po natin, ganun din po sa magkasintahan sa mag-asawa, sa loob ng pamilya. You should know your role.
If you are the father, do your duties as the father. If you are the mother, do your responsibilities as the mother of the family. If you are a child, if you are a child, then you should do your responsibility also as a child. No? So sa pagmamahalan, alam po natin yung papel natin. Alam po natin yung ating gampanin. Ang nag-uugnay, ang siya nag-iisa sa banal sa tatlo ay pagmamahal. Kayo mga kapatid, ang dakilang kapistahan ng tatlong persona sa iisang Diyos ay nagpapaalala po sa atin ng tatlong bagay. Unang-una, ito po ay katotohanan. Pangalawa, ito po ay ating pagkakakilanlan. At pangatlo, ito po ay pagmamahalan. Ang paanyaya po sa atin, sana masalamin at makita po ito sa ating buhay. Since we are Christian Catholics, since we are following the God in three persons, these three characteristics should be seen in our lives, no? Tayo po ba ay namumuhay sa katotohanan? O matagal na po ay namumuhay sa kasinungalingan? No? Baka may mga kasinungalingan na itinatago-tago pa. Wala pong sekretong hindi nabubunyag. No? Pangalawa, yung ating pagkakakilanlan. Talaga bang are you proud to tell the world that you are Christian Catholic? That you are following God in three persons? At pangatlo, tayo po ba ay namumuhay sa pagmamahalan? No? Ito po ay ating hilingin sa banal na misa na ito, na sana maisabuhay po natin ang katangian na ito. Namumuhay sa katotohanan, ipinapakita po natin ang ating pagkakakilanlan, at tayo po ay nagmamahalan. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Sumasampalataya ako Sa isang Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay ng uli, umakyat sa langit, nanuluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang panirito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, tulungan mo kaming maging bukas at masunurin sa paggalaw ng Espiritu. Buong pagtitiwala kaming dumadalangin, sa tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa diwa ng pakikipag-ibig ng Diyos, maging halimbawa nawa ng Kanyang katapatan at pag-ibig ang mga pinuno ng simbahan. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, dinggin mo kami. Pukawin nawa ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos ang aming mga pinuno sa pamahalaan at mga mamamayan upang sama-sama tayong kumilos para sa kaunlaran at katatagan ng bansa. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, dinggin mo kami. Tulad ng iisang Diyos sa tatlong persona, matamo nawa ng bawat pamilya ang isang mapagmahal na ugnayan. Mahalin nawa ng bawat asawa, magulang at anak ang isa't isa. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa kanilang pagbabalik sa piling ng Diyos, yakapin nawa ng Diyos sa Kanyang pag-ibig ang mga mahal naming yumao. Manalangin tayo. Sa tatlong Diyos, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga personal na kahilingan
gayon din ang kahilingan ng mga humihingi sa atin ng panalangin. Manalangin tayo. Santadong Diyos, tingin mo kami. Mapagmahal na Ama, minahal mo kami sa simula't simula pa lamang sa pamamagitan ng iyong salita at Espiritong nagbibigay buhay. Patuloy mo kaming gabayan pabalik sa iyong piling sa buhay na walang hanggan. Amen. Tayo tayo magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, gawin mong banal ang mga alay na aming inihanda. Ngayong aming sinasamba at sinasambit ang ngalan mong dakila at pakundangan sa mga alay na ngayon nasa dambana. Kami naway maging laging nakalaan sa iyong anhika sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paghihil. Bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritong bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong mahal ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay, kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo, nagkakatipon ngayon ang pinanahan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng Anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagpunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami iyong ninarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas.
Hinihiling namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesus Kristo. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaiyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may inaanyayahan sa kanyang bigit. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin na ako.
po'y magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga banal na pinagsaluhan at ang aming pagsamba ng may pananampalatayang lubusan sa tatlong persona ng iisang Diyos. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po'y magsipo po para sa kunting paalala. Kapayapaan at lahat ng kabutihan ang sumaating lahat. Ang St. Peter and Paul Chapel, Quezon City o STPCQC ay malugod na inaanyayahan ang lahat na makidalo sa darating na kapistahan ng mga pintakasing sina San Pedro at San Pablo. Ito ay sisimulan ng 9 na araw na misang ordinaryo mula ika-20 hanggang ika-28 ng Hunyo 2025 sa mga sumusunod na petsa at oras. Ang araw naman ng kapistahan ng mga pintakasing sina San Pedro at San Pablo ay ipagdiriwang sa ika-29 ng Hunyo 2025 sa ganap na ika-4 ng hapon na susundan ng prosesyon pagkatapos ng pagdiriwang ng misa. Sa mga nais mag-alay sa misa at iba pang impormasyon, maaari lamang na bisitahin ang aming Facebook page at YouTube account. Muli, mula sa kapilya ni San Pedro at San Pablo, pagpalain nawa tayo ng Diyos sa ating mga gawa. Maraming salamat po. Tayo po'y magsitayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalo sa ating banal na misa at ganun din sa mga naglingkod sa commentator and lectors, ganun din sa ating choir at sa mga leaders po natin sa kapilya nito. Maraming salamat po. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. magsibo kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ilayo nawa kayo sa lahat ng makapipinsala at pagpalain nawa kayo ng bawat mabuti at ganap na kaloob ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Pamalagiin nawa niyang nananahan ang kanyang salita sa inyong kalooban at puspusin nawa niya kayo ng kaligayahang walang hanggan. Amen. Patnubayan nawa kayo ng Diyos sa pagdahak sa kanyang landas upang lagi ninyong mabatid kung ano ang tama at marapat samantalang kayo ay naglalakbay patungo sa kalangitan na kanyang pamana magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating